Blessed Sunday, everyone! Good morning po sa ating lahat, ang mga nanonood dyan, and good morning sa lahat ng LJM family, especially to our senior pastor in Marikina, Pastor Alfred and Pastora Mirna de la Cruz, Pastora Grace Nabong in Davao, led by Pastor June and Pastora Tess Galios, in Bicol, led by Pastora Janine Solomon, in Pampanga, led by Pastor Mon and Pastora Nelma. And to our co-pastors here in Caloocan, good morning po sa ating lahat. Pastor Arnolfo and Pastora Isabel Bondag and Pastora Dailin Makasaet. Good morning po. And syempre sa aking butihing asawa, Pastor Elmer Pamisan. Hello everyone! Good morning po muli. At sa lahat ng ating mga praise and worship team na nakasama ngayon at ang mga masisipag na media team. Maraming salamat sa inyo. Once again, I'm Pastora Carol Pamisan, ang makakasama ninyo ngayong araw na ito. At dalangin ko na excited tayo muli na makinig ng salita ng ating Panginoon. At samahan niyo po ako na basahin ang sinasabi ng Panginoon sa Galatians 5:22 na siyang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ang sabi po sa Galatians 5:22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Against such these, there is no law." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, patuloy po namin iniimbitahan ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa amin at buksan mo ang aming pangunawa, ang aming mga puso, at patuloy, Lord, na bigyan mo kami ng karunungan. Gamitin mo po ako, Panginoon, sa umagang ito bilang iyong daluyan ng iyong pagpapala. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang manguna at ikaw maitaas sa umagang ito. Salamat po sa pangalan mo po, aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Minsan pa po, ako po ay na-amaze, no? Dito sa ating binasang verse. Na-amaze po ako. Why? No? Kasi yung long-suffering was included on the fruits or the 9 fruits of the Spirit. No? Nakaka-amaze. Bakit nga ba siya kasama? No? So, every people wants joy in their lives. Amen? Every people, they want peace. Kaya po kapag ang topic ay how to be successful in life, gustong-gusto po natin yan. Amen? Maging ang topic ay tungkol sa love. Wow! Buhay na buhay lagi ang ating mga pandinig, lalo na sa ating mga kabataan. Amen po ba? Pag ang topic ay about sa pagiging masaya, gusto natin yan. Pag ang pinag-uusapan ay long-suffering, teka, parang ayaw ko niyan. Amen? Pagdating sa pagtitiis, sa paghihirap, ayaw natin. No? Bakit nga kaya? Because one of the nature ng tao is to give up, to quit. Pag nahihirapan na siya nagki-quit. No? Sana samahan niyo po ako na pag-usapan natin itong usapin na ito dahil isa po ito sa napakahalaga rin bunga ng banal na Espiritu Santo. At bilang disciple po ni Christ, we must learn long-suffering. Amen po ba? People wants to testify, but ayaw po nilang ma-test. People wants triumphant, but ayaw nila ng triumphs. Amen ba? People wanted to have victory, but they don't want to become a victim. People want to be whole, but they avoided to become broken. People want to succeed, but they don't want suffering. Mga kapatid, hindi po pwede yun, no? Hindi po maaari yun. Dahil part po ng ating Christian life is to have suffering. Kasama po yan sa buhay natin, mga kapatid. Naalala niyo po yung foreigners in marriage, yung mga may asawa po dyan, no? Ito yung isa sa mga tinatapik natin, no? Sa mga mag-asawa. Number 1 is yung 4 na rin ng marriage, no? Number 1 is engagement ring. Number 2 is proposal ring. Number 3 is marriage ring. And number 4 is suffering.
Amen. Purihin ang Panginoon. 5 pa nga daw po yan no? Sabi ng iba. Meron pa daw pang 5. Alam niyo po ba kung ano yon? Ito raw yung tuliring. Joke lang po. Kaya sabi ko hindi ito kasama Pero sabi nung iba, actually nangyayari lang yan sa mga taong walang relasyon sa ating Diyos. Amen? Sa pag-aasawa po, di po ba binabanggit yung vow sa vow natin, sabi doon ay, sa hirap at ginhawa, tayo'y magsasama. Tama po ba? Sa sakit at karamdaman, sa kasaganahan at kahirapan, sa mabuhay at sa kamatayan. Amen po ba? Kasi our life is like a marriage. We are the bride and Jesus is the groom. At kasama sa marriage covenant ang suffering. Tingnan po natin ang buhay ni Job, no? Si Job po ay isang nakaranas ng grabing suffering sa kanyang buhay. Sabi nga nung iba is, siya yung pinaka-greater tragedy naranasan sa kanyang buhay. Bakit po? Sabi doon, lahat ng kanyang tinangkilik, ito ay nawala, no? Lahat ng kanyang pag-aari ay nawala. Maging ang kanyang 10 anak ay namatay sa isang iglap lang. Lahat ng kanyang mga alagang hayop, no? Sila ay sinakop. Pati kanyang mga tauhan ay pinatay. Sila ay ninakawan. Pero kahit kailan po, sabi sa Job 1, verse 21 to 22, kahit kailan hindi niya sinisi ang Diyos. Kahit po nangyari kay Job ito, hindi po siya nagkasala. Hindi niya sinisi ang ating Panginoon, kundi siya'y patuloy na nagpuri sa ating Diyos. Sabi doon, kahit nawala ang lahat ng ito sa Kanya, siya'y nanatiling nagpupuri sa ating Panginoon. At ito pa, hindi pa natapos sa ganun, no? Isang araw, nagkaroon ng sugat ang kanyang buong katawan. From head to toe, grabing sugat. Sabi doon ay nagnanana, excuse po sa ating mga kumakain dyan, no? Sabi nga doon, ito talaga yung kanyang naranasan. At ang mahirap pa, yung mismo kanyang asawa, yan, ang nagsabi sa kanya na mananatili ka pa bang magiging matuwid? Sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Yun ang sabi sa kanya. Pero ano po ang response ni Job? Yan. Tatanungin po natin, ano ba naging response ni Job? Sabi po sa Job, chapter 2, verse 10, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi po nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Wow! He did not accuse God sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya. Ngunit bakit nga ba masakit isipin na madalas ang mga Kristiyano pa nga ang madalas na hirap magpasalamat sa Panginoon, no? Pag merong hindi magandang sitwasyong nangyayari sa Kanya. Hirap na hirap tayo magpasalamat sa Lord, pero ang dali-dali naman natin pasalamatan ng Panginoon pag marami tayong blessing o pag may blessing tayong natatanggap. Gusto natin ng pagpapala, pero ayaw natin ng pagpapalo. Dapat mga kapatid, masanay na tayo na being human, it is part of our life. Amen po ba? That we can have pain, na mahihirapan tayo. That we can have sadness, because you can only appreciate joy when you see the origin of joy is sadness. Amen? May dahilan kung bakit ka sumaya. Kasi nalungkot ka. Amen ba? The origin of joy is sadness. So you can only appreciate life when you have the right perspective. At ito yung nakita ni Job. Amen? Tayo po ba? Ang tatanggapin lang ba natin is yung mga magagandang bagay at aayawan natin yung mga pangit na sitwasyon na nararanasan natin? Tatalikuran ba natin ito? Look what the Bible says. 4 things about suffering. I want you to know 4 things why we suffer. We suffering in righteousness. Number 1. We suffering in righteousness. Amen. Totoo po ito.
We suffer in righteousness. Pwede po yun. No? Bakit? Kung bakit ka kasi nahihirapan, kasi you choose to walk in righteousness. Amen? Sa paligid mo, sa trabaho, no, sa office, lahat sila nagnanakaw. Ano yung simpleng pagnanakaw? Nag-uuwi ng ballpen, nag-uuwi ng coupon band, no? Ano na yun? Nag-uuwi ng lapis, kung ano-anong maliliit na paperclip. Inuuwi kasi katwiran man nila. Libre naman yun, pwede naman. No? So, ganun yung ating paligid. No? Sa eskwelahan, lahat sila nangungopya. Pero, dahil ikaw, pinipili mo sa tamang katwiran, hindi ka man lang nakapag-isip na mangopya. At ikaw ay tapat, no? Sa iyong pag-aaral. Ayaw mong mangopya. No? Sa mga nagtitinda, yan sa ating mga tindahan, no? Sabi natin, parang palugi. Yung iba, nagtitinda sila ng alak, ng sigarilyo, meron silang paninda nun. At yun na kasi ang mabili. Amen po ba? Yun ang mabilis maubos sa tindahan. So, dahil ikaw sumusunod ka sa atwiran ng Diyos, hindi ka nagtitinda nun. Ang problema, mahina ang benta mo. Amen ba? So, nakakaranas ka ng paghihirap because you choose to walk in righteousness. Ang mahirap pa po sa ating mga Kristiyano, no? Hirap na hirap tayo na tanggapin ang ganong pangyayari sa ating buhay. Dapat daw po masanay na tayo, no? Sa ating kalalagyan bilang isang Kristiyano. Yung mga estudyante, no? Napag-iiwanan ka na sa school. Kasi lahat nangongopya, nagbibisyo, may mga partner, may mga girlfriend, may mga PF. Pero pumapasa naman sila. Pero ikaw, itong nagtitiis na lumakad sa tapat na katwiran, no, ay bumabagsak o mahina o mababa ang iyong grado. No? So, yung mga nasa bahay, nananatili sa kanilang tahanan, ikaw lang yung masipag. Parang, teka, lugi ka. Kasi ikaw yung laging pagod. Ikaw yung laging nagtatrabaho sa loob ng bahay, tagahugas ng pinggan, tagapaglaba. Parang, teka, lugi ako. Hindi po. No? Sasabihin ko po sa inyo, ang sabi po sa Romans 12, verse 1, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. That is the true worship that you should offer. Bakit living sacrifice? Kasi nandito pa tayo sa mundo. Kasi salungan ang lahat ng pangyayari. Dahil ikaw ang nasa katwiran at ikaw yung nagbibigay liwanag sa kanila. Ikaw yung ambassadors of truth. Amen po ba? Kaya hirap na hirap kang kumilos. Hirap na hirap kang gumalaw sa iyong kinatatayuan. At minsan pa, no, nakakaranas ka ng pang-alipusta. Nakakaranas ka ng pang-aapi. In 1 Peter 4, chapter 12, verse 12 to 16, ang sabi po dito, 1 Peter chapter 4, verse 12 to 16, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di makapangkaraniwan. Sa halip, maggalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Huwag sanang magdusa. Magdusa kayo dahil sa pagiging mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y nagdurusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyo itong ikahiya. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo Jesus. So tayo po, bilang mananampalataya, we are partaker of Christ's suffering. Amen po ba? But you glorify God in this matter. You please God, not man. Kasi minsan, no, may mga tao tayong kakilala, try nila na i-please ang tao. Mas gusto nila yung approval ng tao rather than the approval of God. Nahihiya tayo sa sasabihin ng mga tao, pero hindi tayo nahihiya sa Diyos. Amen? Kahit minsan dali na parang
okay lang para sa pakikisama at ayaw natin silang masaktan. Ang mundo, gusto ng away, gusto ng kaguluhan, pero ikaw, mananampalataya ka. Huwag mong patulan. So you choose to hold on your anger. You choose to be silent. You choose to be quiet. Kasi kailangan pa rin, di masira ang patotoo mo. Dahil ayaw mong masira ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Tandaan po natin, no? Kung sila man ay nagagaanan sa trabaho nila, no, yumayaman sila, umaangat sila sa buhay nila dahil sa pandaraya sa oras, pagnanakaw, no, sa simpleng pagnanakaw, no, sila man ay yumayaman, no, o yung mga kabataan dyan na nangungopya, pero pumapasa. I tell you kapatid, lahat ng yun, panandalian lamang. Lahat ng yun, mawawala. Amen? Lahat ng tinanim natin sa maling pundasyon, ito ay babagsak. Everything in this world will be destroyed. Piliin mo ang pagiging tama o lumakad sa tama kahit ito ay mahirap dahil ito ay pang-eternal. Amen? Sabi sa Philippians 1:29, "For you have been given the privilege of serving Christ not only by believing in Him, but also by suffering for Him." So kasama na po yan sa ating panawagan, sa ating paglilingkod, sa ating pagiging Kristiyano. So if we are the true disciple of Christ, or if we are the true disciples of God, choose to walk in righteousness. Kahit mahirap, kahit kuyain ka ng maraming tao. Amen po ba? So number 1, choose. We are suffering. No. Number 1 is we are suffering in righteousness. Number 2 is suffering. We are suffering in the ministry. Amen ba? Our pastors, mga pastor po dyan, mga missionary, mga leaders o mga workers ng church, hindi po tayo pumasok sa ministry para magpayaman. Amen ba? O sa mga simpleng workers lang o members ng church, huwag mong tanongin na, bakit ako maglilingkod? Yayaman ba ako dyan? Ano mapapala ako dyan pag naglingkod ako? That is not our motivation being a Christian. Our motivation is to love God and to serve Him. Amen po ba? Dapat ang paglilingkod natin sa Lord ay hindi nakadepende sa anumang sitwasyon. Na maglingkod lang tayo, na yung iba naglilingkod lang, no, kung may makukuha, pero kung wala, ayaw. Paano na mga pastors, no, mga leaders? Kayo po yung tinatanong ko. Paano kung mga missionary, wala na tayong tinatanggap kahit LG sa church, wala na tayong tinatanggap na allowance sa church, maglilingkod pa ba tayo sa Lord? Kaya niyo pa ba magpatuloy? Kaya niyo pa ba maglingkod? Sa mga ordinaryong members, paano po pag wala ng mga blessing? Puro hirap na lang, puro problema na lang, puro pagsubok na lang. Ayaw ka na ba? Ayaw ko na. Kasi kung kailan ako naging Kristiyano o kailan ako naging mananampalataya, lalong dumami ang problema ko. Suko na ako. Nakakalungkot pong isipin na may mga Kristiyanong ganyan. Amen? Na nakabase sa sitwasyon ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Pag binasa po natin ang 2 Corinthians 11:23-28, si Paul po, Apostle Paul, suffered a lot in the ministry. Mula nang maging lingkod siya ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay dumanas ng napakaraming hirap. Sabi nga po doon dito sa ating book na babasahin mo, 2 Corinthians 11:23-28. Medyo mahaba po ito, so inano ko na lang po. So sabi doon, madalas siyang nakulong. Madalas siyang makaranas ng pagkabugbog. Madalas siyang makaranas ng laging muntikang mamatay. Madalas siyang pinaghahampas, sabi doon, 5 times to 39 na magupit. No? Lagi siyang nakakaranas ng pagbabato. Binabato siya. Nakaranas siya ng gutom. 3 beses nawasak ang kanyang barkong sinakyan. 3 times siyang nagpalutang-lutang sa dagat, araw at gabi. Grabe yung kanyang mga naranasan, mga kapatid. Laging nalalagay sa delikadong sitwasyon. Sa baka, sa desert, sa mga magnanakaw, pinahihirapan
si Apostle Paul ng kanyang mga sariling kababayan. Nagtatrabaho siya pero madalas siyang gutom, madalas siyang nauuhaw, wala siyang damit na pamalit, wala siyang matinghan. Laging puyat, itinatakwil siya ng mga tao. May hihigit pa ba sa naranasan mo, kapatid? Doon sa mga naranasan ni Apostle Paul na hirap, mula nang siya ay makakilala sa ating Panginoon. Even Jesus was suffered nung pagsunod niya sa ating Ama. No? Sa Matthew 26, sabi doon, nung siya ay nanalangin sa Garden of Gethsemane, no? Grabe yung kanyang kalungkutan, grabe yung kanyang paghihirap. Ngunit dahil sa kanyang kakapanalangin, nangibabaw ang pagsunod niya sa Ama. Hindi simple yung kanyang paghihirap, mga kapatid. Sabi nga doon sa tindi ng kanyang hirap na nararamdaman. Sabi doon nung pumatak yung kanyang pawis, no? Sabi doon is halos dugo na o parang dugo na siya. Yun ang lumabas sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang kakapanalangin, nangibabaw yung kanyang pagsunod sa ating Diyos Ama. At sinabi niya na, Lord, not my will, but your will be done. That's the secret. Doon tayo makinig sa mga karanasan ng ating Panginoon. Doon tayo tumingin, doon tayo mag-focus. Amen po ba? Let's focus our eyes to Jesus. Let's focus to the giver, not the gift. Let's focus to the provider, not the provision. Kapatid, kung ikaw ay pahintulungan ng Diyos na dumanas ng hirap, aayaw ka na ba? Alam niyo po mga kapatid, may experience po kami nito sa ministry. I was in the ministry. Pumasok po ako sa ministry. Ako po yung humahandle ng worship team, no? Praise and worship team. Tapos ako rin yung humahawak ng buong home Bible studies. So sa loob ng isang linggo, meron po akong 12 Bible studies. Tapos magpa-practice pa ako sa church, no? Pag dumating yung gabi, nasa church ako para mag-practice. Araw-araw nagpe-prepare ako ng itatopic ko sa Bible study. So grabe yung panahon, yung aking pagiging busy sa gawain ng Panginoon. Ganon din si Pastor Elmer, siya po ay assistant pastor na noon, no? Pero dumating ang pagkakataon na nagkaroon kami ng problema. So muntik ko nang iwanan ang aking paglilingkod sa Panginoon. Ang nangyari po noon is, nagkaroon ako ng problema sa pamilya. At hindi po ito simple. Halos maghiwalay po kami ni Pastor Elmer. Nagpaalam po ako sa ating pastor. Sabi ko, magpapahinga muna ako. Actually, kay Pastor Jojo pa po iyon. No? Dahil kailangan kong tutukan ang problema ng aking pamilya. Ngunit imbis po na ma-solve yung problema na aking kinakarap, lalong lumala. At sa huli, nakita ko, may tinuturo lang pala si Lord sa akin at sa amin. At kailangan lang mag-adjust ako. At pinapatatag lang pala ni Lord yung loob ko. Pinalala kasi, lumubog ako ni Lord pagdating sa tunay na paglilingkod. So sa ating paglilingkod, hindi po ito pabawas. Hindi yung pag napagod tayo, nahirapan tayo sa sitwasyon ng ating pamilya, bawas ng ministry. Hindi po. Ang ating paglilingkod po ay hindi hadlang. Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon ay hindi pabigat. It is a privilege na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung may kakaharapin kang hirap, natural yun. Pero nagiging maayos ang lahat at lahat ng naglilingkod sa Panginoon, kanyang sinasamahan at tinutulungan. Amen? Kung patuloy kang susunod sa Panginoon, hindi ka iiwanan ng ating Diyos. So dapat hindi tayo nakadepende sa anumang sitwasyon pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakalungkot lang po pag meron kaming nababalita sa ibang church, mga pastors, mga leaders, mga workers, na pag nahirapan sila, no? At nagkaroon ng matinding problema sa pamilya, tatalikuran ang ministry at magtatrabaho. Pag nakaranas ng pagkalang ng sikmura ang pamilya, tatalikuran ang ministry. So, hindi po ganoon ang gusto ng Diyos at ang tinuturo niya sa atin. Pag nakaranas tayo ng matinding problema, no, tingnan po natin ano ang itinuturo nito.
sa atin? Ano ang itinuturo ng Diyos sa atin? Manatili ka lang sa Kanyang presensya. Sumunod ka sa ating Panginoon. At lahat ng sumusunod sa Kanya, hindi niya pinababayaan. Amen po ba? So number 3, there is suffering in our daily life. Sabi po sa Luke 16 verse 33, no? Basahin po natin yung sinasabi. Ang ganda ng sinasabi dito sa Luke 16:33. Ayan, wait lang po. Buksan ko siya para makita po natin, no? Sabi dito, I have said these things to you that in me may you may have peace. In the world you may have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Sabi, dito sa mundo, makakaranas tayo ng napakaraming hirap. But take heart, sabi ng Panginoong Yesus, I have overcome the world. Hindi naman niya sinabi na, mag-born again ka. Try mo, yayaman ka. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, yayaman ka. Aangat ka sa buhay mo. Hindi po sinabi niyon ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi na kapag Kristiyano ka, exempted ka sa hirap. Hindi po. Sabi nga natin, di ba lagi sinasabi doon sa kasabihan na pag umulan, maging ang mananampalataya at hindi mananampalataya ay nakakaranas ng tag-ulan. Amen? Sa company, hindi sasabihin ng boss mo, oh, ikaw Kristiyano ka, sige may pasok ka. At yung hindi Kristiyano, walang pasok. Hindi po ganon. No? Ngayon may pandemic, no? Lahat apektado. Lahat, Kristiyano ka man o hindi, lahat tayo apektado. Amen po ba? Kaya lang po, hindi po natin kailangang matakot. Kasi araw-araw, kasama natin ang ating Diyos. Amen? May suffering man tayo in our daily life, pero araw-araw din po, kasama natin ang ating Panginoon. Yung story po ni Shadrach, Meshach at Abednego, no? So, hindi sila natakot na harapin ang hari. Ano ang gusto ng hari? Sumamba sa Diyos sa kanilang ginawang rebulto o sa kanilang ginawang Diyos, no? Sumamba ang lahat ng mga tao at bawal manalangin, no? Sa Diyos natin. So, ano po ang naging response nitong tatlong magkakaibigan na ito? Sabi po doon, hindi kami sasamba sa Diyos na ginawa mo. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin. Pero kami ay nananampalataya. No? Sabi doon, ililigtas kami ng Diyos namin. Grabe po, wala silang naging takot. No? Kahit araw-araw nahihirapan ka, okay lang. The important things is God is with us every day. Every day, God will prove to you that He will provide kahit wala nang stock sa iyong bahay. Amen ba? Hindi yan maapektuhan ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Si Elijah nga araw-araw dinadalaan siya ng pagkain. At ang matindi pa ang nagdadala sa kanya ng karne na kanyang kakainin. Isang uwak. Grabe kumilos ang Diyos. Hindi natin kayang arukin. Amen ba? In Lord's Supper o in Lord's Prayer pala, no? Sabi doon, give us today our daily bread, no? Sabi doon, bigyan mo kami ng aming kakanin ngayon. Kasi po, God teach us day to day faith. Hindi niya po sinabi na humingi ka ngayon, manalangin ka ngayon para sa loob ng isang linggo. Ang mahirap po ang mundo. Gusto kasi ng mundo ngayon, parila yung ating assurance dun sa stocks. Hindi naman po maano yun no? Hindi naman siya masama. Kaya lang doon na nakafocus ang tao. Na pag may trabaho, pag marami kang stock sa bahay, marami kang ipon, no? So, medyo okay ka na. Kasi para pag dumating yung ganitong kahirapan is meron kang gagamitin. Pero ngayon po, sabi nga natin, lahat apektado. Kaya lang ang mahirap ang tinuturo sa atin ng mundo, pag nawala na ang lahat ng ito, doon na mag-uumpisa na tayo'y mag-aalala. Amen ba? But if you rely on God, you have the true assurance because that is His promise to us. He is faithful to His promise. Every day, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Minsan nga, hindi pa natin hinihingi.
Amen? Ibinibigay na ng Lord kasi alam niya kailangan mo ito. Kung ikaw ay nananatili sa presensya at paglilingkod sa ating Panginoon. He knows your need. Amen po ba? Kaya huwag ka matakot na maghirap. Kasi diyan mo lalo mapapatunayan ang katapatan niya. Tingnan po natin, no? Itong panahon na ngayon, no? Nawala na ang lahat. Ang mga maliliit na bagay, madalas na natin ma-appreciate. Noon hindi natin na-appreciate. Amen po ba? Yung bigla na lang may kakatok, gagawa ng paraan ng Diyos, bigla na lang may kakatok at may dala-dala ng kailangan mo o ng pagkain para sa buong sambahayan mo. Ganyan po kumilos ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen ba? Sabi sa Romans 5:3-4, ikinagagalak din natin ang ating kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Amen! Sabi rin sa Romans 8:35, no? Ano daw ba yung makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos? Wala. Kahirapan man yan, matayan man yan, ano man yung mga mababasa natin dyan. No? Basahin na lang po natin. Sabi dyan, lahat ng yan, hindi yan makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pang-apat po, no? Pang-apat, there are suffering for the sake of the gospel. In Philippians 3, verse 8, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, mahamtan ko lamang si Kristo. Amen? At sa Philippians 4:11-13, sabi dito, natutunan niyang, si Apostle Paul sabi niya dito, natutunan niyang masiyahan, anuman yung kanyang kalalagayan, naranasan niya managana, naranasan niya magtira, amen po ba? Naranasan niya ang magutom, naranasan niya ang mabusog, naranasan niya ang walang matiran, naranasan niya ang walang pamalit ng damit. Pero sabi doon, ang lahat ng ito'y magagawa ko sa lakas ng kaloob ng aking Panginoong Hesukristo. For the sake of the gospel, sometimes we suffer. No? Minsan mapapahiya ka pa nga eh. Minsan binabaliwala ka ng tao, minamaliit ka. Di ba? Okay lang yun. Hindi ka ma-appreciate dito sa lupa. Okay lang. Our reward is not temporarily. Our reward is eternal, mga kapatid. In Romans 1:14-16, sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Huwag tayong mahiya, no? Na ipahayag ang salita ng Diyos. Maghalit man sa atin o maliitin man tayo ng mga tao. Naalala ko po yung story ni Esteban, no? Siya po yung first martyr. Siya yung binato hanggang sa mamatay because he preached the gospel. Actually po, lahat ng Apostle Paul ni Jesus namatay as a martyr. Amen po ba? For the sake of the gospel. We are serving God dahil tumugon tayo sa panawagan niya. Amen? So as sa Galatians 5:22, ang bunga ng banal na Espiritu ay kasama ang long suffering, paghihirap, pagtitiis. No? Sabi diyan, pagtsatsaga. So we must pray and develop long suffering in our life. Because we are partakers in His suffering. Amen po ba? Last na lang pong verse, pangalawa pala. Pangatlong verse na aking babanggitin. Sabi dito, 1 Corinthians 10:13. Ano ang sinasabi sa 1 Corinthians 10:13? Wala pang pagsubok na ibinigay ang Diyos sa iyo na hindi mo kaya. Sa halip, sa pagdating ng pagsubok na iyan, sabi ng Diyos, bibigyan kanya ng kalakasan para mapagtagumpayan mo iyan. Amen? God will help you in times of your needs. Declare it, mga kapatid. So, sabay-sabay po natin. Sabihin, kaya ko to. Sabihin po natin, kaya ko to. Amen? Sabihin natin, katabi natin ang ating pamilya, kasama natin ang ating pamilya. Kaya natin to in Jesus' name. Amen? So, kaya natin ang lahat ng
ng bagay, anuman ang ating sitwasyon. Sa 2 Corinthians 4:16-17, sabi po doon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating espiritu. Amen? So, last po, sa Habakkuk 3:17, kasama po ito sa aking testimony. Verse nung ako po ay nag-testify. No? Kasi po, kahit anong sitwasyon ang dumating, dito po ako hinubog ng aking Panginoon. Ang aking Panginoon. Talagang pinatunayan niya yung pagkilos niya sa aming buhay. So sabi nga natin, no, anuman yung mga bad situation na ating naranasan, anuman yung mga pangyayari, sa Lord lang tayo nagtitiwala. I will have confidence that He will protect me, that He will heal me. Kahit mag-isa ka na lang sa pamilya, kayong mga nakakakilala, mag-isa lang kayo sa pamilya, sasabihin ko sa inyo, no, okay lang yan. Kasama mo naman ang Diyos araw-araw. Amen? At tutulungan ka ng Diyos na palakasin ang iyong espiritu. So let's appreciate, no? Let's appreciate long suffering. Yung pagtitiis, yung hirap na ating pinagdadaanan, mga kapatid, lagi mong isipin, diyan ka pinalalakas ni Lord, bakit mo pinagdadaanan yan? Diyan tayo pinalalago ng Lord sa ating pananampalataya. Amen? Huwag tayong tumingin, no? Doon sa mga blessing. Sabi ko nga, doon sa Habakkuk 3:17, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon, patuloy nating pasalamatan ang ating Diyos sa lahat ng sitwasyon. Pangit man, magandang sitwasyon, matuto tayong makontento, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Tayong lahat ay manalangin sa Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat po aming Diyos sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon, sa aral na ito. Lalo namin na-appreciate, Lord, ang aming mga sitwasyon dahil may itinuturo ka sa amin. Dahil, Lord, pinagdadaanan namin to dahil nais mo kaming lumago sa aming buhay pananampalataya. Panginoon, maraming salamat po at dalangin po namin, Panginoon, na makita po namin lahat, O Diyos, ang nais mong ituro sa aming lahat ng long suffering. Sa aming mga pinagdadaanan, lalo na ngayon, aming pinag-usapan ito, Lord, salamat sa iyong mga salita, binigyan mo po kami ng karunungan. And Lord, we pray, teach us to develop long suffering at hindi maapektuhan ang aming paglilingkuran sa iyo. Sa halip, lalo pa itong lumago, lalo namin ma-appreciate yung ginagawa mo sa amin everyday. Lalo namin ma-appreciate, Panginoon, na yung time, Panginoon, ibigay po namin sa iyo, Panginoon, kung bakit namin pinagdadaanan ito. Lord, makita namin ang mga katuruan mo, ang mga aral mo na nais ibigay sa amin upang patuloy kaming lumago sa aming relasyon sa iyo. Maraming pong salamat, aming Diyos. Patuloy, Panginoon, na kami ay gamitin mo, magliwanag sa aming mga kapwa. Kami ay maging true ambassadors of Christ. Patuloy, Panginoon, nilalapit po namin ang bawat isa, Panginoon. At anuman ang kanilang mga pinagdadaanan, dumaan man sila sa krisis, dumaan man sila, Panginoon, sa paghihirap, Lord, ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kapayapaan. Patuloy, Lord, ma-develop yung kanilang relasyon sa iyo. Patuloy, Lord, ang lahat ng dumaranas ng mga sakit, karamdaman. Lord, pagalingin mo po sila sa oras na ito. Sa pangalan mo po, aming Panginoong Yesus. Kumilos ka sa kanilang buhay. Magpakahayag ka sa kanilang buhay. Lalo na sa ganitong panahon, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po kami nagpupurit, nagpapasalamat. At ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan mo po, aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po and God bless us.